Welcome back guys. Pag-usapan na natin itong laban po ni Pitbull Cruz at saka ni Angel Fierro. Bibigay ko sa inyo yung prediction ko dito sa laban na ito. At alam mo, pwedeng matalo dito si Pitbull Cruz kung ito po yung mangyayari. So yan po yung first topic natin. At yung second topic ko, pag-uusapan natin ang tumitindi pong social media banter or away ng dalawa po sa paborito nating boksingero. Si Carl James Wonderboy Martin at ito pong si Jandriel Casimero. Kung hindi nyo po nakikita, ipapakita ko sa inyo. Ito po, nagkakasagutan po yung dalawang boksingero at nagkakabastusan sila. Pag-usapan po natin yan. Welcome back to Powcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Presented by Arena Plus. Okay, simulan muna natin sa aking prediction po dito po sa laban ni Fierro at ni Pitbull Cruz. Magaganap po itong laban na ito sa February 2. Malapit na yan. Sunday o umaga, 9 a.m. sa undercard po ni David Benavides at saka ni David Morel na napakagandang laban din. So, yan, nagbigay na ako ng prediction. Kung hindi nyo pa nakikita yung prediction ko dyan, I pick David Benavides. Hanapin nyo lang yung full prediction ko. English nga lang ginawa ko. Dito, tatagalugin ko na. Nagsulat na rin ako ng prediction ko dito sa powcast.net at simple lang ang masasabi ko dito, no. This fight is actually a very interesting fight as ito po kasing si Pitbull Cruz ay galing po sa talo. So papakita ko sa inyo yung kanya pong kartada dito So ito po ang kartada po ni Pitbull Cruz. Yan yung huling laban niya, talo po siya diyan kay Jose Valenzuela. Kaya nakita ko, pagka-review ko ng laban niya, ako pwedeng matalo dito si Pitbull Cruz dito kay Angel Fierro. Although, ito po yung aking assessment. So, syempre, mas matangkad po itong si Angel Fierro at yung record naman nila hindi naman nagkakalayo. Hindi ko alam kung nakikita nyo, laki ang ng konti ko para mas makita nyo. Yan, nakita nyo yung record. Pareho silang 26 anyos, parehas silang taga-Mexico. At sa tingin ko, parehas magkakabakbakan ito. At pag nagkabakbakan ito, yun lang ang problema. Sa tingin ko, pag dikita ng laban, Isaac Cruz ang mananalo. Kasi si Isaac Cruz po, sanay po siya sa, kaya nga pitbull tawag dyan relentless, po, pasok ng pasok, pasok sa loob. Diyan po siya magaling, no? Yung power punches. Although, minsan sobrang aggressive siya, open din siya sa mga patama. Although I don't think mananakaut siya. But pwede siyang matalo by decision. Yung po yung ibig sabihin ko. Si Fierro, if he can only use his significant reach advantage, pwede niyang kuhanin itong si Pitbull Cruz ng pa-counter-counter. Kumbaga hindi siya magmamadali. Ikot-ikot, counter, at wag lang siya masyadong magbababad. And this is why here's what I think, no? Pag itong si Pitbull Cruz ay hindi masyado nasasaktan ni Angel Fierro at lagi siyang nasa loob, tingin ko pwedeng-pwede niyang talunin itong si Fierro, especially if he's gonna attack the body. Yung katawan po, no? Sa sustained pressure naman yung ginagawa niya, siya yung sa tingin ko mananalo. Pero pag si Fierro, maganda ang galawan, paikot-ikot, at maganda ang counter-punching, yun, madidisappoint itong si Pitbull Cruz. And he may end up losing again via decision, which is at all possible. However, here's the thing, no? At the end of the day, those are the things that could happen for us to determine kung sino sa tingin nating mananalo. Pero, at the end of the day, sa tingin ko, lamang pa rin si Pitbull Cruz. And if I have to pick kung sino ang sa tingin ko mananalo, I will go with Pitbull Cruz. Galing siya tatalo, so he needs to win this one. Meron siyang mas kailangan niyang manalo dito in order to go back and get a bigger fight. So again, ito po ay super lightweight, 140 pounds in 10 rounds. By the way, sa mga nanonood po ngayon, ako po ay magkakaroon po ng live commentary. Hindi dito sa office ko dito. I'll be doing it dyan po sa Skyline Sports and Social. So iniimbitahan ko po kayo, kung malapit po kayo sa Makati, samahan nyo ako. Dito yan sa lugar na yan. Ang ganda po, dyan ako manonood. Libre lang ang entrance. Ang hindi lang libre yung pagkain. So 9 a.m. So samahan nyo na po ako dyan. Napakaganda ng locations. Okay? Alright, see you dyan Ot!
eto na, tungkol kay Casimiro tayo. Dahil Casimiro topic ang ating huling tatanong, gusto ko lang sabihan na kung Casimiro fan ka at nanonood ka dito, mamimili ako ng isang Casimiro fan. Mag-message kayo sa Facebook page ko. Ilagay nyo na Casimiro fan ako at gusto kong sumama sa iyo, sir, sa panonood ng David Benavides Morel. Sagot ko yung breakfast at saka inom mo doon sa Skyline Sports and Social. Kailangan mag-message kayo sa akin para ma-replyan ko. Isa lang ha! Kasi meron na akong pinamimigay na dalawa na sagot ko rin yung pagkain eh. So, isa lang na social yung ano na yan, maganda yung bar sa Century Mall sa Poblacion, Makati. 9 o'clock, hintayin ko yung message nyo sa Facebook page. Okay, simulan na natin. At ito na ang mainit na tanong ng mga tao. Yan, papakita ko sa inyo. Noong isang araw pa nagbabanatan itong dalawang kampo, no? At mukhang itong si Carla Mes Martin ay ginagamit na rin ang estilo nitong si Casimiro na mang-asar ng kapwa-boksingero niya. Napapost itong si Carla Mes Martin na, "Jump, John Riel, gusto ko nang lumaban. Jason, may halo pa tayo," sabi ni Foreman. "Katuwaan lang, binastos mo rin naman ako." Nag-disclaimer itong si Carla Mes Wonderboy Martin. At hindi umayo ay nagtagal din. Bagong-bago pa ito, no? "Martin, hindi ako binabastos mo dyan. Kung hindi, ang paggamit mo sa mga construction worker. Martin, kung alam mo lang, ako, Martin, kung hihinto na ako sa boxing, walang problema kasi kontento na ako sa buhay ko. Ikaw, na, pakitaan mo kung ang buong mundo sa galaw mo, ha?" Yan, okay. Sa tingin ko, medyo parang gaslighting na si Cuadro Alas, it's my boy. Ito poetic justice. Si Carla Mes Martin, actually hindi ko gusto yung ginawa niya, sa totoo lang. Lahat pa binabayaan na lang niya. Although yung hindi naman sa pinabayaan, okay lang makipagsabatan, kaso gumamit nga siya ng ganon nagamit tuloy again sa kanya. Although binabastos din naman siya, so wala na tayong magagawa kasi normal na yan sa boxing sa industry. Talagang nag-anuhan yung mga boxers eh. So nasa kanila na yan. Problema, if I'm the manager or marketing, hindi ako agree sa ginawa ni yung style lang. I mean, pwede akong kasi you have to be careful eh. Nahanapan siya ng konting ganon, pero gaslighter talaga ibig sabihin pa-victim. Pero siya yung nauna. Yun ang problema sa atin eh. Pag pati yung mga tao, yung mga fans, pag sila nang babastos, okay lang. Pag sila binabastos, kawawa na. So, but hopefully it's just between them. Hindi ko sila sasabihin na itigil nila. Bahala sila, kanya yan. Ibabalita sila at pag-uusapan sila, mga sikat sila. Naisip ko tuloy, kung dapat sila na lang magsapakan talaga sa boxing. Dapat yan. Kasi sa totoo lang, tama naman din si Inoue. Wala namang mapapala si Inoue dito kay Casimiro na. Dahil wala na eh. Yun lang. Good luck sa kanilang dalawa. Bahala sila. Pero nagbabastusan yung dalawang boksingero paborito natin. We're here. Wag lang siguro sana masyadong magpersonalan ka magkapikunan. Yan, ingat lang sila. Ano sa tingin nyo, guys? Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.